Si Senator Robin Padilla, abay may bira. Yan. May banat din ito ka coffee, may pasaring, may parinig sa kapwa niya politiko. Anong pinag-uusapan natin dito ka coffee? Pagbabago ng konstitusyon, pagbabago ng saligang batas. Kasi maingay na ngayon yung usapin na yan eh. Dapat na bang baguhin yung konstitusyon? 1987 pa yan eh. Anong sinasabi kasi ng mga pro, eh medyo luma na kasi yung konstitusyon natin. Dapat i-adjust na, baguhin na kasi maraming hinihinder yan na sana sa pag-asenso ng bansa ang tungo pero hindi nalilimitahan ng ating konstitusyon. Eh, ang sinasabi naman ng anti, gumagana pa yung saligang batas. Kasi ang sinasabi ng pro, ito lang eh, yung mga provision lang patungkol sa ekonomiya yung babaguhin. Pero sinasabi nila ng anti, hindi mo pwedeng baguhin ang konstitusyon na economic provisions lang ang papalitan mo. Yung ibang mga political issues, ibang mga political provisions dyan, mapapalitan din yan, mababago din yan. Ang takot pa nga nila, baka yung extension ng terms, di ba? Iba, worried, baka si PBBM na lang forever at hindi na siya mapalitan. Yun yung takot ng iba. Anyway, sige, counting background tayo. Yung iba sa inyo, familiar na, ano ba yung konstitusyon? Sige, counting background tayo. Pag sinabi ng konstitusyon, kakopi, saligang batas, di ba? Mga isang libro yan, makapal na libro, ando doon yung mga Bill of Rights, mga karapatan ng mga Pilipino. Itong konstitusyon na ito, itong saligang batas na ito, ginawa yan 1987. Di ba? Nag-iiba-iba yan eh. 1935 Constitution, ito 1987. Ibig sabihin, yung mga batas na gagawin, dapat hindi ko kontra doon sa konstitusyon. Di ba? Kung gagawa ka ng batas, dapat hindi mo tatamaan yung nakalagay doon sa saligang batas. Konstitusyon, saligang batas, isa lang yan, di ba? Ibig sabihin, ang mga congressman natin, congresswoman natin, mga mambabatas natin, kapag gagawa sila ng batas, kailangan nakabatay doon sa saligang batas, nakabatay doon sa konstitusyon. Kasi kapag meron silang ginawang batas na taliwas doon sa sinasabi ng konstitusyon, ng libro na yun, tatawagin niyang unconstitutional, di ba? Pag naririnig yung mga usapin na unconstitutional yan, ibig sabihin, labag sa konstitusyon. Di ba, RH Bill, di ba? Init na usapin yan. Pumasa yan, pero yung ibang provisions doon, unconstitutional, lumalabag sa saligang batas natin. Di ba? So, anong ibig sabihin ng saligang batas? Ano ibig sabihin ng charter ng constitution natin? Kumbaga, siya yung Biblia na pinagbabatayan ng mga batas na gagawin. Di ba? Hindi ka pwedeng gumawa na malalabag doon sa nilalaman ng saligang batas. Now, ang ginagamit natin ngayon ay 1987 Constitution. Marami kasi, ang pinaka-focus nito yung ekonomiya, economic provisions doon eh. Para makainganyo tayo ng mga investors mula sa ibang bansa kasi may mga limitations eh. Ang mga foreign business owners eh, kapag nandito sa Pilipinas, para mainganyo sila na mamuhunan sa atin dito, baguhin yung ilang provision, economic particular, no? Economic provisions doon sa saligang batas. Pero ang worries nga kasi, hindi lang yun yung mababago, marami yung madadawit. Itong si Senator Robin Padilla, alam ko siya ang head ng ano dito eh, yung komite dyan sa Senado no, na tumututok dito sa pagpapalit ng konstitusyon. Siya ang chairperson niya, alam ko. Don't be fooled. Senator Robin Padilla is urging the public to be wary of politicos who oppose the proposed charter change for their own selfish interest. Yan, pasaring niya. Sino itong mga politiko na ito na may mga sariling pang-interest lang? Kaya tutol sila dito sa pagpapalit ng konstitusyon. According to Padilla, these politicos want to benefit from the current system while Filipinos are saddled with mounting debts. Lalim. Kasi may mga nakikinabang sa current constitution natin. Kaya ayaw nilang mabago yan. Di ba? Charter reform is among the advocacies of Padilla to propel the country's inclusive progress. He has proposed lifting the restrictive economic provisions of the Constitution for a more bustling, investment-friendly country. Recently, he revived the charter change push by seeking changes to the term limits of elected officials for policy continuity. Kasi yun nga, may mga limitations, may mga restrictions tayo na kapag ikaw ay foreigner, ikaw ay banyaga, hanggang ganitong porsyento lang ng business company o ng ownership ang pwede mong ma-achieve. Hindi ka pwede mag 100% owner ng isang kumpanya. Kaya gumagamit ng dami yan. Dapat ay Pilipino kasi labag na doon sa saligang batas. But not everyone's on board with Padilla's proposal. Some politicos have questioned the timing and necessity of the charter reforms. Natatandaan ko si PBBM, nang una siyang tinanong dito, anong say niya dito sa pagpapalit ng ating konstitusyon? Parang kakapanalo na pa lang that time. Or during the campaign pa lang, sinasabi ni PBBM, as of that moment, ilang taon na nakakalipas, 2 years, hindi pa priority yung pagbabago ng konstitusyon. Definitely, kasi economic recovery, kung pansinin niyo,
ang pinaka naging focus ng presidente natin, economic recovery. Di ba? Magbangon muna tayo sa ating ekonomiya. Saka na natin pag-usapan itong constitution, pagpapalit sa ating constitution. 2 years after dito na. Muli na ulit itong pinag-uusapan. Kasi sa Kongreso, sa House of Representatives, no, pinag-uusapan na yan. Si Romualdez mismo, sinabi niya na meron na nakalatag na plano na gagawin dito. Kasi mahirap ang proseso ng pagpapalit ng konstitusyon. 5 years, 10 years yan. Kasi magkakaroon pa ng plebiscite yan eh. Tanungin mo yung taong bayan, sangayon ka ba na palitan ng konstitusyon? Kapag kaunti ang alam ng taong bayan patungkol sa issue na yan, magno-no yan. Hindi ka magsasucceed doon sa plano mo. So information dissemination, very crucial yan. Pagpapalaganap. Huwag maniwala sa mga politikong nais na lamang kayo mabuhay sa kung saan sila nakikinabang sa sistemang ito at kayo ang nababaon sa utang, sabi ni Padilla sa isang Facebook post. Through charter change, Padilla is optimistic that opening doors to more foreign investors would benefit the country. Wala nang ibang paraan. Hindi tayo pwede mabuhay sa puro utang. Hindi maaaring pati ang mga pang-ayuda ay utang pa rin. Kailangan na natin buksan ang ekonomiya para sa mga dayuhang mamumuhunan. So yan yung pinaka-main argument dito ni Padilla, no? Ni Senator Robin Padilla. Pakinabang tayo doon sa pera ng ibang bansa pag inalaw natin sila magnegosyo dito o fully yung ownership, no? Pag mamuhunan sila dito sa Pilipinas, yung kikitain natin doon makatutulong sa bansa natin kasi parang hindi tayo utangin. Kasi may punto rin naman siya dito. Yung natatandaan niya, social amelioration program during the pandemic. Yung mga binigay nating ayuda, inutang din yan. Di ba? May punto nga naman siya. Bakit pati yung pambigay mong ayuda, inutang din? Bakit tayo umuutang? Siyempre, yung deficit. Di ba? May deficit tayo. Ito lang yung kinita natin. Ito yung expenses na kailangan natin. Para mapunan itong mga allotment na ito, itong budget request na ito, mapunan mo yung deficit, utang ka para pumasok. So, ano solusyon dyan? Paano matitigil itong utang na to? Payamanin ang Pilipinas. Di ba? Yumaman ang Pilipinas, di ka naman utang, babayaran natin yung utang, etc. At isang way para yumaman, manghikayat ng mga investors, mabuhunan dito sa bansa, kikita tayo doon. So yan yung nakikitang simple as that, no? Yung paliwanag dito ni Revilla. Anong say niyo dyan? Pero mahaba-habang usapin pa yan. Medyo matagal-tagal na usapin pa yan ka-coffee. Si parang Peter Impas nakikinig sa atin at viewing po. Lori Mamawag, wala na silang magawa. Puro paninira lang ang alam. Wala na bang may sense expected? Boss ka-coffee, mega love shoutout po sa inyo. Belated Merry Christmas at advance Happy New Year kay Ma'am Jocelyn Herrera. Ma'am, happy viewing po sa inyo. Merry Christmas din po at Happy New Year. Lori Mamawag, paunlarin ang ating ekonomiya at labanan ng mga fake news. Definitely, yan pa ang kailangan natin. Payamanin ng Pilipinas, mabayaran itong utang na to. Mapaganda yung mga serbisyo para sa taong bayan. Ang ibang bansa, pupunta ka ng Europa, di ba? Ang ganda-ganda ng transportation system, ang ganda ng pamamalakad. Kahit malaki yung buwis na hinihingi sa kanila, nakikita mo, nararamdaman mo kung saan napupunta kasi magaganda ang services. Di ba? Tayo, mali mo, yun na rin ka-coffee, no? Yumaman tayo. Pag yumaman lang tayo, marami tayong magagawa. Makapagpagawa tayo ng mga tren, makapagpagawa tayo ng mga subway, pa-improve pa natin itong basic transportation natin, etc. Di ba? Tayo makikinabang dito. Pero yun nandiyan na sana tayo. Yun na, sabi nga, mayaman na sana tayo, pera na lang ang kulang. Yun ang kailangan natin, di ba? At yun nga, baguhin ang konstitusyon para ma-address itong limitasyon na ito. Ako, personal take ko dito, dalawa. Agree ako, baguhin ang konstitusyon. Doon, nag-work pa siya 1987 pero medyo luma na rin ito ka-coffee. At economic provisions, ang focus niyan, di ba? Magagalaw ba itong mga political provisions na ito? Definitely, magagalaw at magagalaw yan. At pag binago mo naman yan, hindi lang naman isang provision lang babaguhin mo dyan eh. Lahat yan, gagalaw, di ba, ka-coffee, no? Pero baka ito na ang solusyon. Baka ito na ang panahon para baguhin ito. Pero sabi nga ni PBBM ng una, hindi siya priority. Pero tingnan natin ngayon, 2 years after, nag-iba ng circumstances, di ba? Nag-iba ng mga perception sa buhay o ng direksyon. So tingnan natin. Ako, agree ako, baguhin ang konstitusyon. Pero challenge yan sa gobyerno, challenge sa kongreso, ipaintindi sa taong bayan ano ang ibig sabihin ng pagpapalit ng konstitusyon. Yan ang kinakailangan ba ipaliwanag sa taong bayan. Kasi kung hindi nila maintindihan yan, nagkaroon ka ng plebiscite, agree ka ba na baguhin ang konstitusyon? No, agad ang sagot yan kasi hindi nila naintindihan. Ang doubt ka-coffee, yung mga doubts na yan, na-address yung mga pagdududa na yan kapag nabibigyan mo siya ng impormasyon, di ba?
I-feed mo ng impormasyon, tamang impormasyon para mawala yung mga duda. Kasi once na ma-convince mo yan boboto yan, mag-yes yan doon sa plebiscite, sa tanong kung dapat mong palitan itong konstitusyon. Lili Dasa, yan ngayon ang pinag-uusapan na ipapalabas daw ang video ni PBBM at yan ata ang inaabangan ngayon. Lili Dasa, ilabas kung anong meron man yan. Dalawang tulay at pasagadang Pogo ang nakumpletong project ni Digong for the last 6 years. It is term. Lili, gusto mo pa rin na si Digong mo, sabi ni Nora Edo, gising daw. JC Moss, lahat ng bansa may utang, pero yung utang, yan, ay galing pa yan sa Duterte administration na bawasan dahil sa pagsisikap ni PBBM administration. To be fair din, hindi lang during the term of Duterte, no? Previous administrations pa, nadyadyaan na yan ka-coffee. No? Pero again, lahat namang bansa meron talagang utang. Even US, di ba? May utang din ang US. Pero ang importante dyan, gamitin yung inutang sa tama. Gamitin sa mga infrastructure projects, sa government projects natin para mapaganda yung serbisyo. At eventually, mabayaran itong mga utang nito. Daming naiwan itong si PRRD. Lori Mamawag. Lumaki kasi yung utang natin during the pandemic. Di ba? Dahil bumagsak ang ekonomiya Magkukulap sa buong bansa kapag hindi natin na-sustain. Hindi mo napampan ng cash, di ba? Yan ang kailangan din. Pero yan, factor din yan, kamoki. No? Bitter kasi yan, sa ka-anti-Marcos, simula ng tatay pa lang nung time ni Pinoy, ni Duterte, tahimik yan. Kahit nga sablay sa mga proyekto ni Pinoy, okay lang sa kanya, sabi ni JC Chan. Yan ang mga pangit. Si Celia Peña, Happy New Year po sa lahat. Kalma lang po, ha? Mga bulag, pipi at bingi, madami. Sabi ni JC Most. Alright, sige. Happy viewing din kay Ma'am Nelia Fresno, sa Lydia Ventura, kay Bingo Jake, at kay Renren Balatok. Shoutout po sa inyo dyan sa Facebook. Nakikinig sa atin. Sa Facebook po kayo, hindi pa po kayo naka-follow, hindi pa po kayo naka-like. Yan, click lang po yung follow. Click lang po yung like sa Facebook. At kung nasa YouTube kayo, ka-copy, ay click lang po ang subscribe. Alright, sige. Ako na po ay pansamantala mo na magpapaalam. Magkita-kita ulit tayo tomorrow, Sabado, ka-copy. Live tayo tomorrow, alas 10 po ng gabi. Ayan, ha. Sabado live po tayo at sa Linggo live din po tayo, no? Bago magbagong taon. Alright? Paalam po sa inyo. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayo. Nasa man po kayong panig ng daigdig. Paalam, everyone.